Dinalala ng Justice Department sa isang safe house ang state witness na si dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara kaugnay sa flood control scandal. Samantala, nagparamdam na raw para makapag-dialogo sa pamahalaan si Saldico ayon sa Department of Interior and Local Government. Ang DOJ wala raw natatanggap na feelers mula kay Ko. May unang balita si June Veneracion. Dalawang buwan ang wanted si dating Congressman Zaldico sa mga kasong graft at malversation dahil sa 289 million peso flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Tinutugis pa rin si Ko at 6 na iba pa. Pero sabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya, nagpaparamdam na raw si Ko. Ipinarating umano ang feeler sa kapatid ni Secretary Rimulya na si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Pero hindi raw ito para sa posibleng pagsuko ni Ko. Meron na siyang feelers na through sa mga ibang pare na kilala niya. Not exactly, parang nagpapakonect na gustong ng dialogue sa amin. So, pero of course, that's not verified. Parang nagsabi pa lang, sinabi ng kaibigan na pinaparating. So, kakausapin namin yan. Sa huling monitoring, nasa Portugal umano si Ko at may hawak na Portuguese passport kaya hindi basta maipadeport. Siyempre, we take them seriously. Yung gusto makapag-dialogue, kakausapin namin yan. Pero kung bribe, ay wag na. Ang acting secretary ng DOJ, wala namang natatanggap na feelers mula kay Ko. Nasa kustodiya na ng DOJ si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na ngayon state witness para sa ilang kaso kaugnay sa flood control scandal. Mula sa Senado, dinala si Alcantara sa isang safe house. Hindi naman na nagbigay ng detalye ang DOJ tungkol sa proteksyon na ibibigay nila kay Alcantara. What I can confirm is si Engineer Alcantara is already under the protective custody of the program. Sa ilalim ng Witness Protection Program Security and Benefit Act, kabilang sa benepisyo ng mga nasa ilalim ng programa, ang security protection at escort services at immunity sa mga kasong kriminal kung saan sila state witness. Hindi rin siya pwedeng isailalim sa forfeiture o pagsamsam sa mga ari-arian na kaugnay ng kanyang mga testimonya. Bibigyan siya ng ligtas na housing facility. Tutulungan din siya maghanap ng kabuhayan at bibigyan ng pang-traveling expenses at subsistence allowance habang nagsisilbing testigo. Pagtitiyak naman ng DOJ, kung kailangan si Alcantara sa Senado, ay dadalhin nila siya doon. Whenever necessary, no? Of course, the end here is really for cooperation, no? For our witnesses. At yun nga, kaya nga sila na-admit sa program eh. 'Di ba? Sila ay nakikipagtulungan sa ating pamahalaan para mapatibay ang mga kaso. Nasa DOJ rin si dating DPWH Undersecretary at ngayon state witness na si Roberto Bernardo para sa case build-up o pagpapatibay ng kaso kaugnay sa flood control projects. Ito ang unang balita. June Veneracion para sa GMA Integrated News. Pinauwi ng Bureau of Jail Management and Penology ang mga hindi otorisadong damit at gadget ni dating Senador Bong Revilla. Lahat ng damit na hindi authorized, hindi dilaw, gaya ng civilian plain clothes niya na dala, pinauwi natin yun sa kanyang abogado, and other gadgets, pinauwi rin natin dahil bawal ang gadgets. Bahagi yan ng pagtitiyak ng BJMP sa publiko na walang VIP treatment kay Revilla sa Quezon City Jail Male Dormitory. Pareho ang mga pagkain ni Revilla sa mga nakakulong din doon. Maging ang oras ng dalaw. Dinalaw si Revilla kahapon ng mga anak niyang sina Congressman Jolot Brian Revilla pati si Gianna. Dinalaw rin siya ng kapatid na si dating Antipolo City Mayor Andrea Bautista Inares. Hindi sila nagbigay ng komento sa media. Sa isang Facebook post, nanawagan ng pangunawa at respeto sa due process ang asawa ni Revilla na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado Revilla. Maasa raw sila ng patas at makatarungang resolusyon. Nakapagpiyansa sa kasong graft si Revilla pero non-bailable ang kasong malversation through falsification of public documents kaugnay sa umano'y 92.8 million peso ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Samantala, iniharap na rin sa Sandigan Bayan ang dalawang kapwa akusado ni Revilla para sa return of warrant. Yan ay si Engineer Emilita Huat at Administrative Officer 3 at Cashier na si Cristina Pineda ng DPWH Bulacan.
Iniutos silang makulong sa BJMP QC Jail Female Dormitory sa Camp Karingal. Wala silang pahayag. Narito tayo ngayon sa kanto ng G. Araneta at E. Rodriguez Avenue sa Quezon City kung saan ay kasalukuyang ginagawa ang drainage expansion project ng Department of Public Works and Highways. Itong proyektong ito ay sinimula noong Marso ng 2025 at inaasahang matatapos ngayong buwan ng Pebrero. Bahagi po ito ng tinatawag na Upland Contra Baha Program ng DPWH. Sa ngayon po inaayos at pinapalitan ang mga lumang drainage pipes para mas mapabilis ang pagdaloy ng tubig sa lugar tuwing umuulan. Mas malalaki po yung mga inilalagay na drainage pipes dito sa proyektong ito dahil nga po sadyang mataas ang baha dito kapag malakas ang ulan. Bukod dito ay nagkaroon din po ng drainage rehab, San Juan River dredging at pagpapatayo ng pumping station para mas lumakas ang pag-alis ng tubig sa kalsada. Madalas po na bumabaha dito sa G. Araneta Avenue tuwing malakas ang ulan dahil hindi sapat ang drainage capacity sa lugar. Kapag malakas ang ulan, usually umaabot ho sa lampas tao yung tubig, lalong-lalo na ho sa lugar na ito. Actually, sa Quezon City, kapag malakas ang ulan, isa ho ito sa madalas na binabaha. Pagka tumaas na ho yung tubig, hindi na ho nakakadaan yung ating mga motorista, pati mga commuters, kailangan na ho nilang maghintay na humupa para makadaan sila dito sa bahaging ito. Kaya nga nagkaroon itong drainage expansion program. Mamaya, makakausap ho natin si DPWH Secretary Vince Dizon para malaman natin kung kaya ba na matapos next month ang proyektong ito, itong drainage expansion program, at kung sakasakali ay matitiyak ho ba na hindi na babaha sa lugar na ito kapag natapos ang proyektong ito. Yan po ang ating bibigyan ng kasagutan mamaya sa ating panayam kay Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways. Balik muna tayo sa studio. Hiniling ni dating Senador Antonio Trillanes IV at ng isang grupo sa Office of the Ombudsman na imbestigahan na si Vice President Sara Duterte na inirereklamo niya ng plunder at graft and corruption. Wala pang bagong pahayag ang bise na dati nang itinanggi na may mali sa paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Education Department noong siya'y kalihim pa nito. May unang balita si Maki Pulido. Sa inihaying reklamo sa Ombudsman ni dating Senator Antonio Trillanes IV at civil society group na The Silent Majority laban kay Vice President Sara Duterte, inakusahan nila ang bise ng plunder, malversation of public funds, graft and corruption, bribery and culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at other high crime. Hiningi ng mga complainants na mag-imbestiga ang Office of the Ombudsman at pagkatapos ay maghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa reklamo, guilty raw si Duterte ng graft and corruption, bribery at plunder dahil sa di umano'y maanumalyang paggamit ng 650 million pesos na kabuang halaga ng confidential funds nung kalihim pa ng DepEd at bilang Vice President. Naka-attach dito ang salaysay ni Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dati umanong civilian intelligence agent ni Duterte at ng ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagsabing naghatid umano siya ng pera mula sa confidential funds sa ilang individual sa utos ng bise. Nilustay din umano ni Duterte ang higit 2.7 billion pesos na confidential funds nung mayor siya ng Davao City. Lumobo raw ang halagang ito mula 2010 hanggang 2022. Nung kalihim din daw si Duterte ng DepEd, 12 billion pesos ang inisyuhan ng Commission on Audit ng Notice of Disallowance dahil sa posibleng mali o sobrang paggamit ng pondo. Maliban dyan, bilang kalihim, halos 7 billion pesos ang di umano'y unliquidated cash advances o hindi na ipaliwanag na gastos ng ahensya. Kung may hindi maipaliwanag na gastos, ayon sa mga complainants, may higit 15 billion pesos din na pondo ang DepEd na hindi nagamit sa halip na naipatupad ang iba't ibang proyekto. Sinita pa raw ng COA ang hindi nagamit na pondong sanay na ipampatayo o pinang-repair ng mga classroom. Dahil dyan, ayon daw sa COA, 192 classrooms lang daw ang naipatayo ng DepEd samantalang 6,000 ang target at 208 classrooms lang ang na-repair sa target na higit 7,000. 8 billion pesos din umano ang halaga ng overpriced na laptop nung kalihim si Duterte ng DepEd. Sabi ng mga complainant, guilty rin si Duterte ng bribery and culpable violation of the Constitution. Ayon sa reklamo, may hindi raw maipaliwanag na kayamanan si Duterte.
May 2.4 billion pesos umanong nakadeposito sa bank account ni Duterte kung saan ka-joint account ang kanyang amang si dating Pangulo Rodrigo Duterte at asawang si Attorney Manasseh Carpio. Ang mga bank deposit na ito at ibang ari-arian, hindi rin daw idineklara ni Duterte sa kanyang TALN. Pagka binuksan yung bank accounts or galing man lang dun sa mga flagged transactions ng AMLAC, ito na hindi na nila maitatanggi. Tumanggap din umano si Vice President Duterte at kanyang mga kaanak ng suhol mula sa isang drug lord nung mayor siya ng Davao City. Ayon pa sa inihaing reklamo, guilty si Duterte ng betrayal of public trust at other high crimes. Isang basehan umano rito ay nang pagbantaan niya ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Pinapakita ng complaint na ito na una, ang kabuoang halaga ng mga nilimas o niwaldas ni Sara Duterte ay maihahanay sa mga pinakamalalaking flood control scandal. Nagsimula yung nakawan nung mayor pa lang siya. Sana naman daw, sabi ni Trillanes, aksyonan na ng ombudsman ang reklamo laban kay Duterte. Nauna pa raw sampahan ng ombudsman sa Sandigan Bayan si dating Senator Bong Revilla, samantalang noong nakaraang taon pa may nakahain ng reklamo laban kay Duterte. Last year pa to sa Quadcom, hindi pa umuusad. Etong kay Senator Bong Revilla, linggo lang ang binilang. 90 million ang halaga. Hinihingi pa namin ang pahayag ni Vice President Duterte. Sinubukan din namin kumuha ng pahayag ng Office of the Vice President pero wala pa silang tugon. Pero dati nang sinabi ni Duterte na wala siyang personal relationship kay Madriaga, hindi rin daw siya nagbigay ng anumang utos dito at hindi raw niya ito nakausap kailanman. Dati na rin niyang itinanggi na may mali sa paggastos ng Office of the Vice President at DepEd sa confidential funds. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. 16 na light installations ang nagpamangha sa England, United Kingdom. Tampok ang mga yan sa 10th edition ng Canary Wharf Winter Lights Festival sa London. Lights in motion ang paandar ng obrang hula hoop na tila lumulutang at sumasayaw sa ere. Pasok din sa temang Dreamscape ang eksena ng sanctuary na tila out of this world ang pagkutitap ng mga ilaw sa loob. May mga interactive din na installation gaya ng At the Hand. Sa tulong ng Artificial Intelligence o AI, kayang gayahin ng mga ilaw nito ang pose ng isang kamay. Libreng mabibisita ang mga artwork hanggang January 31. Ikinamangha sa ilang panig ng mundo ang paglitaw ng Aurora Borealis sa Northern Lights. Gaya sa Canada kung saan nasilayan ang mga kulay green at pink na ilaw na tila nagsasayawan sa kalangitan. Nakunan din yan ng larawan sa France. Kakaibang anggulo naman ng Aurora Borealis ang nakunang video ng Russian Space Agency mula sa International Space Station. Makikitang tila bumabalot ang berde at pulang liwanag sa mundo. Kadalasang nakikita ang Northern Lights malapit sa North Pole dahil sa mga solar storm o kapag naglalabas ng charged particles ang araw. Mas maraming lugar ang nakararanas ng Aurora Borealis ngayon gaya ng Greenland, England, Hungary, Germany at Poland. Dahil yan sa dumaraming aktibidad ng araw, bunsod ng nalalapit na pagtatapos ng 11-year cycle nito na tinatawag na solar maximum. Nagkwento sina Sparkle stars Michael Sager at Zephanie sa pagbibidahan nilang upcoming GMA Afternoon Prime series na Born to Shine. Reunion project daw nila ito after ng successful on-screen chemistry nila sa series na Love Is Caught in His Arms noong 2023. Masaya raw sina Michael at Zephanie na muling magsasama sa series. Smooth and light din ang mood sa kanilang taping at family raw sila sa set. Kasama nila sa series sina Olive May, Vina Morales, Manilyn Reyes, Smokey Manaloto, Rosel Nava, Tessie Tomas at iba pang stars. Sabi ni na Michael at Zephanie, abangan ang karakter nila na sina Nate Lim at Jenny Sikat maging ang kwento ng series. I see similarities, but I also see differences as well. Si Nate Lim, he's more reserved, he has time to himself, and he really thinks before he speaks. This story is really gonna be inspiring, and I know po na it would touch many lives na
ng mga dreamers, ng mga aspiring na artists. And hindi lang po yun, lahat ng may pangarap na hindi privilege pero pursigido. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.